kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Habang lalo tayong nahihirapan, lalo rin naman tayong kumakapit at nagpapasalamat sa ating poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating sandigan. Napakalaki ng binago ng pandemya sa buhay ng bawat isa. Magdadalawang taon na tayo at ito'y tutuloy pa at hindi pa natin naagan kung kailan at paano matatapos ang pandemyang ito. Mula sa pagsusuot ng face mask, sa pagbabawas ng bilang ng pagtitipon na maramihan, sa katunayan, sa Archdiocese of Manila, marami ng walang misang physical sa araw na ito. Kasama na ang aming simbahang SVD, ang National Shrine of St. Jude, December 31, sarado na. At kagabi, nakita ko ang mahabang listahan, kasama na, siyempre, ang katedral, ang malaking basilika diyan sa Quiapo. Kaya't ang masasabi lang natin ay isang pagpapala, blessing, na sa araw na ito, January 9, ay nakapagtitipon pa tayo rito sa simbahan Nazareno, parokya ng Diocese ng Imus, at tayo'y buhay na nagkikita-kita pa. Ito ang diwa na sa kabila ng ating dinaranas na pangamba, takot, pagkakawala, nakikita pa rin natin na may dahilan para tayo'y magdiwang, magpasalamat, at magpuri sa Diyos. Sapagkat anumang meron tayo ngayon, ito'y biyaya, grasya ng Panginoon. Tingnan nyo nga kung gusto niyo yung katabi nyong grasya o disgrasya na siya ang katabi mo ngayon. Sa Ebanghelyo ng pagbibinyag kay Kristo, ang pinakakapistahan ng buong iglesia, ating narinig ang tinig ng langit at ang sabi ng tinig na ito, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. You are my beloved Son, of whom I am well pleased." Sa madaling salita, si Jesus Nazareno, ang bininyagan ni Juan Bautista, kasama ng marami pang tao, ay tinukoy sa pagbaba ng kalapati ang anyo ng Espiritu Santo upang ipakilalang siya'y minamahal na anak ng Diyos. Kaya't ang sino mang nakatingin kay Jesus Nazareno ay nakatingin hindi sa statwa na ito lang, sinasagisag ng statwang nasa harapan natin ang katotohanan na sino si Nazareno. Bugtong,
mahal, pinili, at ipinakikilala ng Ama sapagkat siya ang mukha, puso, dila, kamay, paa ng Diyos Ama. Hindi natin nahawakan ng Ama. Pero sa kaanyuan ni Jesus, nagkaroon ng katauhan tulad natin, ang poong Nazareno, na hindi niya nga kailangang magpabinyag, subalit sinamahan pa tayo sa ating makasalanang pagkatao upang sa binyag ipakitang sinamahan tayo ni Jesus. Saan tayo dinadala bilang mga debotante ng poong Nazareno? O kanino tayo dinadala ng debosyong ito? Dinadala tayo unang-una sa puso ng Diyos, at the heart of God. Wala po tayong prosesyon ngayon. Nakaugalian ng ating parokya mula pa noong 2002. Ang unang prosesyon ng Nazareno 20 years ago. Ang imaheng narito sa aking harapan ay donasyon pa ni Ben at Cora Garcia na taga-Bautista. Merong isang babaeng, kung hindi ako nagkakamali, OFW, ang nagbigay pa ng mas malaking imaheng Nazareno na dahil sa inyong likod, sa bandang kaliwa. At doon sa labas, may isang anonymous donor ang nagbigay ng statwa na siyang napagkasunduan ng inyong parish council na siyang ikakarakol sa paligid. Nang mga unang taon, ang diwa pa ng Quiapo ang siyang sumasalin dito sa ating parokya. May mga taga roon na pumupunta pa rito o galing pa roon ang makikiprosesyon pa dito. Subalit naramdaman ng mga taga-Kapitenyo na si Nazareno ng Dasmariñas ay Nazarenong umaangkop sa diwa ng pagdiriwang ng mga Kapitenyo. Kaya't ito'y kinarakol. Kung ngayon kayo mangangarakol, at karamihan naman sa mga nakasuot karakol ay mga senior citizen, baka na-omicron na sila sa oras na ito. Subalit, may prosesyon man o wala, higit sa prosesyon ang pagpapakita natin ng pananampalataya sa poong Diyos. Amen? Kung meron kang mahal sa buhay at hindi mo nabigyan ng bahay, mahal mo pa ba siya? Kung may mahal ka sa buhay at hindi mo siya halos napagtapos ng pag-aaral dahil sa iyong kakulangan, mahal mo pa rin ba siya? O nawawala ang pagmamahal kapag wala ka nang maibigay galing sa bulsa? O ang bulsa lamang ba ang basihan ng pagmamahal? Ang sagot niyo'y hindi. Higit ang diwa ng taong nagmamahal sa anumang material na nakikita. May puso, may presensya, kaya't may prosesyon man o wala. Hindi ipinapako sa prosesyon ang pagpapakita ng pananampalataya sa Nazareno. Bagamat napakagandang pagpapabunyag ng paglalakbay ng prosesyon, ipinapakitang naglalakbay ang sambayanang ito kasama ang poong Nazareno
At kung sa mga pagkakataong tulad ngayon na may pandemya, na itinatabi muna ang prosesyon, pero hindi tatawaran na naroon pa rin ang pagbubundi at pasasalamat ng sambayanan ito sa Diyos na sumasama sa atin. Palakpakan natin siya. Kaya't ang puso nating mga debutante ay dinadala upang sa pamamagitan ng debosyong ito, higit tayong magtiwala sa Diyos. Every devotion leads us to a deeper trust in God. Ang mas malalim na pagtitiwala natin sa panahong ito ng kawalan, nawawala ang buhay, nawawala ang kalakasan, nababawasan ang kita, pati pag-aaral ng mga bata, bawas na. Work, study from home, module. Hindi ko alam kung nag-aaral pa sila o board na silang nakaharap sa module o sa online. Subalit, sa panahong ito, lalo nating nakita na may hawak ng ating buhay. At hindi yan ikaw, at hindi yun ang doktor, ni hindi iyon ang pamahalaan. Ni hindi rin yun ang simbahan. Ang may hawak na pinagkakatiwalaan natin, walang iba, ang ating Diyos, ang Poong Nazareno. Amen? Meron akong kasamahang pare. Tinanong ko, Pader, pag ikaw ba'y mamamatay, ikaw ba'y ipapakremate ko o buo yung katawan mong may ataol? Tumingin sa akin yung matandang pare, parang halos nagagalit sa tanong ko. Pero pag may edad ka na, kasama na sa tanungan ngayon yan kasi saan ka rin ending sa kamatayan. Sabi niya, huwag mo nang itanong sa akin yan kung magpapakremate ako o buo. I-surprise mo na lang ako. Pag dumating na yung oras na yon, ikaw na magpasya. Ipagkakatiwala ko na lang sa'yo kung ano ang mabuti pagdating ng panahong yaon. Ganun pala magtiwala. Isinasa Diyos mo kung anong tatahak sa buhay natin. Kung ito'y matiwasay at sagana, nagtiwala ako sa Diyos. Kung ito'y mahirap at gumagapang at walang-wala na mas mahirap, pero ipinagkakatiwala mo ito sa Diyos. Sinasabi na nagtitiwala kay Nazareno, meron o wala, nakatayo o nakaupo, maganda o pangit, ano man ang aking kalagayan, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa iyo. Ito ang puso ng pagtitiwala na dinadala tayo ng ating debosyon. Kaya't huwag nating putulin ang debosyong ito. Palawakin pa natin ang mga debutante ng Nazareno sapagkat lalong ipinapakita ng imaheng ito na kung kailan pa tayo hirap na hirap, lalo tayong hinahawakan ng Poong Nazareno. Amen? Pangalawa, hindi lang tayo dinadala ng debosyong ito sa puso ng Diyos,
Ang debosyong ito sa Nazareno, dinadala tayo sa puso ng ating kapwa-tao. May mga maling debosyon ng mga Katoliko. May mga mali sapagkat may mga hindi naintindihan ang spirito at diwa ng mga debosyon. Kinukutya tayo sa pagiging Katoliko, samantalang tayo ang sinasabi rin pinaka mga magnanakaw sa ating bansa. Kung gaano tayo kadeboto magdasal, ganon din ang ibang kadebotong magnakaw sa kaban ng bayan. Kung gaano ka rin kadebotong lumuhod pag Biyernes, ganon ka rin kadebotong manlait, magmarites ng iyong kapwa. Kung gaano ka rin ganap na panata na taon-taon naririto ka sa anumang prosesyon at pagdiriwang, pero pagkatapos ng araw na ito, biyak at hiwalay ang buhay mo sa simbahan at ang buhay mo sa loob ng tahanan at ang buhay mo sa loob ng pamayanan at ng iyong ginagalawan. Lagi nilang sasabihin, Filipinos are deeply religious, deeply devoted, but deeply non-ethical. Walang kinalaman sa kabutihan ng pagpapakatao. Walang kinalaman sa pagandang pagbubuhay, pagbibigay ng buhay sa kapwa. Kaya't sa madaling salita, hindi dinala ng debosyong ito ang totoong pagbabago ng puso natin sa kapwa Pilipino at sa kapwa-tao. Ikinulong ng debosyong ito ang ating panalangin sa loob lang ng simbahan at sa panata sa kanyang imahen. Hindi ba itinuro ito ng simbahan o nagkulang kaming magsabi na may kinalaman ng ating paglapit sa Kanya sa paglikha ng tunay na pagmamalasakit at hindi pagnanakaw at pag-alipusta ng ating kapwa. And so, the devotion is a devotion to conversion. Hindi rin naman tayo mga banal at santo sa loob ng simbahang ito. May kani-kanya tayong mga kahinaan at mga putok. Yung iba lang, pumuputok na. Pero ipinapakita rin ng ating debosyon na handa siyang yakapin tayo, pagkatiwalaang muli, sapagkat babangon pa tayo sa anumang kinasasadlakan nating maling pagkatao. Darating ang eleksyon, May 2022. Wala akong i-endorsong politiko sa pulpitong ito. Ang i-endorso ko lamang ay isa, yung pinuno na totoong magmamalasakit sa mga mahihirap at wala. Yung totoong magpapaaral sa mga taong nalaglag na sa paaralan. Yung totoong hindi kakangkami ng pwesto para sa kabutihan lang ng kanyang sarili o ng kanyang pamilya o mga kapartido. Yung totoong mag-aangat na pagkatapos ng taon, ang yumaman ay hindi siya, kundi ang yumaman ay ang taong bayan. Sino siya? Wala sa kulay na suot ko rito. Wala rin sa kulay na nasa ilalim nito. Kayo ang magpapasya. Wala akong kulay na ituturo sapagkat ito'y face mask lang. Ang totoong kulay, tingnan natin ang Nazareno. Hindi sa kulay ng damit, kundi sa puso
ng tunay na para sa kapwa-tao. Amen. At ang isusulat natin sa ating mga balota, national man o local, hindi pang sarili. Ito ang sa pananaw ko, boto ko para sa ikabubuti ng aking bayan. Sapagkat ang devosyong ito ay patungo sa pagpapanibago ng ating pakikipagkapwa-tao. Pangatlo, dinadala tayo ng devosyong ito sa puso ng Diyos, sa puso ng kapwa-tao. At pangatlo, sa puso natin para sa kalikasan. Pakiulit nga po. Sa sinulat ng banal na Santo Papa Laudato Si, ang pangangalaga sa ating inang daigdig, lumalabas na ang pinaka-issue ngayon hanggang sa darating na mga panahon ay climate change. Kaya't anumang bagyong sumalanta sa atin, Yolanda, Ondoy, Odette, ay may kinalaman sa pagpapanibago ng klima na ang mga lugar na dating hindi binabagyo, tulad ng Palawan, ay bumabagyo na. At tulad ng Surigao, na hindi naman sinisira, pero ngayon ay sirang-sira. At sa pagbabago ng klima, ang naapektuhan ng mga pagbabagong ito, lalo tigit ang mga mahihirap. Sila ang hirap na hirap bumangon. Samantalang isinisisi ng buong mundo sa mayayamang bansa na nagpalabas ng mga kemikal na sumisira sa kalikasan at nagpapainit ng mundo. Pero ang pagbabayad dito, ang higit na nagbabayad, ay ang sinisirang sitwasyon natin ngayon. Nais nating mag-iwan ng daigdig na ang anak ng mga anak ng katabi kong ito ay sisinghot pa ng masarap na hangin at makakakita pa ng puno at maayos at hindi bumabahang lugar. Ang puso ng Nazareno ay hindi lang puso sa tao, ito'y puso sa nilikha ng Diyos, ang sandaigdigan. Kaya't hindi natin mahihiwalay na kung paano tayo nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa ating kapwa, ganon din ang ating pagpapahalaga sa kaligtasan ng ating daigdig at kalikasan. Tatlong puso ng debosyon. Higit sa prosesyon. Puso ng pagtitiwala sa Diyos. Puso ng totoong pagmamalasakit sa kapwa-tao. Puso na mangangalaga ng kalikasan. Ito ang hamon sa atin ngayong taong 2022. Ito ang higit pa sa ating ipoprosesyon na ilalakbay ang totoong pagod at hirap ng pagmamahal na ito. Inaasahan ko ang patuloy niyong pagkakaisa sa pangunguna ng ating parish priest, napakabait na pare, si Father Popo Perey, at ang kanyang kasamaang si Father Ramon Bosch, at mga SVD. Pero higit pa ang inyong pagtutulungan bilang isang iglesia. Happy Fiesta sa inyong lahat.